agent! Ang misteryosong PIDEA agent na matagal na nating iniintay. Oo. Pag-usapan natin siya. This is part 1. This is part 1, mga kochero. Kasi, honest to goodness, hindi ko pa po napapanood yung live stream ni Maharloka. Although nakita ko nakita ko itsura ni Kuya, yung PIDEA agent. Bakit ayoko pong panoorin? Kasi naiirita ako sa boses ni Maharloka. Promise. She's intolerable. Promise. Yung niya, yung boses niya is very, I don't know, ewan ko. It's spine-tingling. Parang horror mo. Alam niyo yung boses niya yung kapag ini-scratch niyo yung blackboard? Ganon. Boses. Oo. So, ang gagawin natin, bukas part 2. Bukas, pag-usapan natin yung actual live stream nila. Bukas. Today, pag-usapan natin yung pagkatao ng PIDEA agent. Finally, lumabas siya. Finally. Kasi mga kochero, now, we can categorically state whether, or at least now, we can determine kung yung documents ba are legitimate. Okay? Or not. Diba? Kasi siya yung gumawa eh. Siya yung gumawa nung PIDEA eh. Yung PIDEA letter, siya daw yung sumulat nung pre-operation report. Siya raw yung sumulat ng request. And siya raw yung sumulat ng letter papunta sa PIDEA and everyone else. So, mga kochero, at least kilalanin muna natin siya. Kilalanin muna natin yung ating character witness. Oo, kilalanin muna natin siya. Ngayon, mga kochero, ito kasi yung nakita ko lang kanina. Hindi pa naman to pero nakita ko lang kanina. Ito pala siya. Ito siya. Agent Jonathan Morales. Siya yung sumulat ng dalawang pre-operation report, tsaka yung isa pa, di ba dalawang document yun? Ayan siya. Oo, ayan. Agent Jonathan Morales. Ngayon, syempre, like any other normal person, yung normal ba mag-isip? Syempre, mga kochero, kikilalanin mo muna. Sino ba to Jonathan Morales na to? Paano siya naging parte ng PIDEA? At ano ang naging accomplishment sa PIDEA? Okay, so wala sa akin, mga kochero, wala namang, kung mahusay ba siya and everything. Pero ito, and I'll let you decide. Okay, hindi ko po hinuhusgahan ang pagkatao ni Agent Morales dahil I don't know him from Adam. So ang gagawin ko, mga kochero, iintayin ko yung response ni PIDEA bukas regarding sa professional work niya. Sa professional career niya sa PIDEA. Kasi hindi ko naman siya kilala. Oo, hindi ko siya kilala. So I'll leave it to PIDEA tomorrow. Sigurado ako magre-react ang PIDEA dito. Sigurado ako dahil, mga kochero, this person has apparently a negative image. At dahil recently, di ba may bago tayong secretary ng migrant workers, si Kakdak. Hindi ko alam if this is the same Kakdak. Apparently, he and Kakdak hindi magkasundo. Paano ko nalaman? Mga kochero, simpleng Google search lang ng pangalan niya, makikita nyo. Google search lang, makikita nyo. Google search lang. Ang history, at least yung history ng away nila ni Kaktak. Kung if it's the same Kaktak kasi parang I'm not sure if it is the same Kaktak. Pero magka-last name. Oo, sa PIDEA. Ngayon, backtrack tayo sa kanyang professional career sa PIDEA. Apparently, during the time na nag-request siya ng
yung sinasabi nilang PIDEA letter. May ganito. PIDEA Intel, teka lang. Kailan yung wait. Kailan binigay yung sulat? I want to know that. Kasi ngayon lang, wait lang ha. Tingnan natin. Kailan nga ba binigay yung sulat? Yung PIDEA March 10. Wait. Pakita ko sa inyo. Tapos, yung isa was March 11. Oh, see? Same year. O, game. Napakita ko sa inyo, ha? Para lang malinaw. Kasi mga kotsero, ina-allege niya na ang gusto raw niyang arestuhin ay si Presidente. Okay. Ito, yung date ha, March 10, 2012. Yung reported activities of Maricel Soriano at Maria and Bongbong Marcos at Bongit. Taga-PIDEA ka? Hindi nyo po alam gamitin yung inyong sariling form? Tama ho ba? But wait lang. Sige mamaya. Ito, March 11, 2012. O, yan. Pre-operation report, Maricel Soriano, Bongbong Marcos, Bongit. O, yan. Okay. Apparently, mga kotsero, may ganitong kwento. So, March 10 ito. March 10 and March 11. Take note ha, March 10 and March 11. Ito pala. Ito was November 15 of the same year. November 15 of the same year. Okay. Ano po yung balita? PIDEA Intelligence Chief and 15 charged with robbery before DOJ. Ulitin natin. PIDEA Intelligence Chief charged with robbery, pagnanakaw, before DOJ. Ano nangyari? The NBI on Thursday filed a criminal complaint against ranking officials of the PIDEA for robbery with violence and intimidation. In its complaint filed with the Department of Justice, the NBI included as respondents PIDEA's Intelligence Chief Zoilo La Chica and Intelligence Officers Marvin Mendoza, Jonathan Morales. Ikaw pala to. Jonathan Morales. Anong ginawa? Former PIDEA Chief Jose Gutierrez Jr. has also been recommended by the NBI to be charged for violation of Presidential Decree 1829 or an act penalizing obstruction or apprehension and prosecution of criminal offenders and Article 208 of the Revised Penal Code for prosecution of offenses, negligence, and tolerance. Ano kasi nangyari? Dahil meron nag-file ng complaint, si Mark C. Tan and ang kanyang asawa na si Judy Tan. Ano ko yung ganap? The couple alleged that PIDEA operatives arrested Mark on July 18, 2012. When he arrived at the Ninoy Aquino International Airport, however, the copy of the warrant was not shown to him. Hindi raw pinakataan ng warrant. He said the PIDEA operatives also told him that members of the media were waiting for him at a press conference. So may nakaabang na raw ng media, tapos ilalabas na siya. Na parang siya yung kriminal. Mark said he was brought to the Intelligence and Investigation Service where they were met by Romero and other IIS operatives. He said Romero told him that he should give 50 million for his release. 50 million, guys! 50 million! Eventually, the amount was reduced to 8 million. The amount based on the complaint was deposited to a bank account that was later divided among the respondents. The NBI in its complaint said the instruction was only for mere casing and surveillance. See?
It said there was no spot report or progress report submitted regarding Mark's case. Modus! Ano yung ginawa kay PBBM dito? Dito. Casing din to, di ba? Casing and surveillance din to, di ba? Casing and surveillance din to. Ang gumawa sila ng sulat for casing and surveillance para kay Maricel Soriano at Bongbong Marcos. Kasi hindi naman yan ang pangalan ni Bongbong Marcos. Ang pangalan niya ay Ferdinand Romualdez Marcos. Casing din to. Oh. Casing din to. Paano natin nalaman casing? Dito nakasulat yun eh. If I'm not mistaken. Yan o, dito. Casing din to. Noong una, hindi pa ako naniniwala. Akala ko ibang Jonathan Morales. May ganito. Pero hindi umano dapat tumastang bayani si PIDEA Agent Jonathan Morales. Ito naman ay ayon sa dating PIDEA Deputy Chief na si Carlos Gadapan na nagsabing walang kredibilidad si Morales na dawit sa kasong pangingikil sa isang drug suspect. Nagpapatrol si Anthony Taper. Nobyembre 2012, sinampahan ng NBI ng kasong extortion ng higit 10 opisyal at ahente ng PIDEA. Kaugnay ito ng umanay pangingikil ng 8 milyong piso sa drug suspect na si Mark Tan na ibininyag ni dating PIDEA Deputy Chief Carlos Gadapan. Lumantad ang testigong si alias Ana at meron ding mga ebidensya ng pag-withdraw ng kotong money na napunta umano sa mga taga-PIDEA kasama si Agent Jonathan Morales. Kaya't nangakusahan ngayon ni Morales ang liderato ng PIDEA na nakikinabang sa mga big-time drug lords, pumalag si Gadapan. His credibility is very questionable. Yun na nakakakusat din kasi nagmamang hero pa siya considering na siya nga yung primary suspect sa illegal extortion of victims sa exposed. Balik natin. Kukuha lang kayo ng witness. Yung palyado pa. Parang yung dokumento nyo, palyado din. Alam nyo mga kotsero, hindi ko nga kailangan ng source dito eh. Simple Google search lang to. I-Google nyo ngayon, makikita nyo. PIDEA Agent Jonathan Morales. Makikita nyo to. Taasan mo ng kilay. Diba? Kukuha lang kayo ng witness nyo, ang pagbabasihan nyo na makabalbalan nyo, ito pala. Nahuli sa hulidap. Ah. 8 million extortion? Extortion? Oh my God. Pareho pala kayo? Anak kayo ng tipaklong. Extortion, guys. Screenshot nyo itong picture na to. I-share nyo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kaso. Hindi ko alam. Posibleng nagkaroon niya ng ano, I don't know. Hindi ko alam kung natuloy-tuloy pa yung kaso. I don't know kasi nakalabas siya eh. So hindi ko alam kung ano nangyari sa kaso. Baka na-dismiss or baka for whatever reasons. Baka naman pwede na-explain sa amin kung ano nangyari dito sa kaso niya. Total naman, nag-out na siya. Baka naman pwede na niya explain sa atin kung anong nangyari sa extortion case niya. Turo-turo siya sa ibang tao na drug pusher, na drug addict, etc. Yun pala, ginagamit nila sa modus. Mamimili sila ng mga mayayamang tao, gagawa ng casing report at surveillance, tapos, yun, hulid up. Anak-anak tipaklong.
Modus. Oh, the NBI in its complaint said the instruction was only for mere casing and surveillance. Tapos inaresto daw. Tapos kinikilan pa ng 8 million. Palpak na naman kayo. Palpak kayo. Kukuha kayo ng... Kung reliable itong witness nyo, kung reliable yung mga dokumento niya, dalhin nyo na sa Kongreso. Pag-file na kayo ng impeachment, ana kayo ng timaklong. Puro kayo sa puro kayo social media. Wala kayong gawa. Wala kayong gawa. Ayon kay Gadapan, nagmamaktulang si Morales dahil di na siya pinahawak ng... Iisa mo ka, di ba? O, yan. O, yan, di ba? Iisa mo ka, di ba? O, 8 million. Kano kaya kubra niya? Ang malalaking target dahil sa kanyang kaso. Huwag ka na nga sa isang malaking kaso, and then bibigyan ka na naman ng ibang kaso. Talagang dahil sa possibility na uulitin mo yung ginawa mo. Higit kalahating taon nang nakabinbin sa ombudsman na extortion case at balik trabaho na ang grupo ni Morales sa So, PIDEA. nakabalik pa pala sa PIDEA. Higit pa ni Morales, harassment lang ang kaso. Ay, shucks. Pero hindi umano dapat tumastang bayan. Drug lords, pumalag. Morales ang liderato ng PIDEA na nakikinabang sa mga big-time drug lords na punta umano sa mga taga-PIDEA kasama si Agent Jonathan Morales. Kaya't nangakusahan ngayon ni Morales ang liderato ng PIDEA na nakikinabang sa mga big-time drug lords, pumalag si Gadapan. His credibility is very questionable. Yun na nakakausad din kasi nagmamawang hero pa siya considering na siya nga yung primary suspect sa illegal extortion of the patient ay exposed. Ayon kay Gadapan, nagmamaktulang si Morales dahil di na siya pinahawak ng malalaking target dahil sa kanyang kaso. Natural. Huwag ka na nga sa isang malaking kaso, and then bibigyan ka na naman ng ibang kaso. Talagang dahil sa possibility na uulitin mo yung ginawa mo. Correct. Ginawa mo nga sa ibang kaso, tapos syempre, bibigyan ka uli ng malaking kaso. Baka ulitin mo ulit, mag-extort ka ng 8 million. Modus nyo pala eh. Higit kalahating taon nang nakabinbin sa ombudsman na extortion case at balik trabaho na ang grupo ni Morales sa PIDEA. Higit pa ni Morales, harassment lang ang kaso dahil sa mga sindikatong nasagasaan nila. Yung kaso na yan, harassment lang yan. Dahil nga, ang sinasabi ko nga po sa inyo, ito, naging tinik po kami sa lalamunan nila. Hindi sila makapag-operate nung kami ay nandyan. Hiling naman ni Gadapan sa ombudsman. Hindi na makapag-operate, pero sila yung umoperate. 8 million guys, 8 million. Tumataginting. Bilisan na ang pagresolba sa kaso upang lumabas ang katotohanan at maparusahan ang mga nagkasala. Anthony Taberna, Patrol lang. Oh. Malamang si Tunying maglalabas ng ano nito. Malamang si Tunying maglalabas tungkol dito sa Morales na to. Kasi siya yung reporter during that time. Ang hilig nyo sa ganito. Hilig nyo sa palyado. Lalo tong si Marlo ka, hilig sa palyadong ebidensya. Nag-live na naman ba? Panik na naman si Marlo. Nag-live na naman ba? Sayang yung 21,000 views niya kanina. Durog agad. Sayang. Pinayaman niyo na naman si Maharlika. Nag-iipon pang bayad ng $4 million. Urur! may pigaw, no? Urur! Ito yung witness nyo. O yan, papakita ko sa inyo. Ito yung witness nyo. May kaso! Ayan, no? Ayan, may kaso. Pak! Ayan, no? Ayan, no? Pak, 8 million, no? Urur! Palyado kayo. Kahapon pa yan eh. Iyak. Ano kasi nangyari? Ito kasi,
2013. Malacanang to look into accusations versus PIDEA leadership. Ayan. Sabi. Anti-narcotics agent Jonathan Morales claimed that some PIDEA agents were demoralized due to Director iba pala kakdak to. Ibang kakdak, guys. May baka mag-anak. Reluctance to go after Chinese drug lords. O yun sabi, hindi rin kasi hinuhuli yung mga Chinese drug lords. Iba pa to ibang expose pa to. Yun ang sabi. Titignan daw yung mga accusation sa PIDEA leadership. Kaso, sumagot ang Malacanang din. Ano pang sinabi ng Malacanang? Pakita ka kasi na ebidensya. Ang sabi daw kasi, ang PIDEA daw ay takot daw sa mga sa drug lords sa Chinese. Takot daw sila. So ang sabi ng Malacanang, pakita ka ebidensya. Anong takot? Anong takot? Nasaan ebidensya mo? Sabi ng Malacanang. If there is any truth on his allegations, then, as Secretary Sonny Coloma said, evidence should be produced. Names should be given so that these allegations will not be mere rumors or innuendos. Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valdez said. Mga dilawan to, guys. Siyempre, 2023 to. 2013, panahon to ng mga dilawan. The statement came after PIDEA agent Jonathan Morales accused Kaktak of being reluctant in going after Chinese drug syndicates operating in the country. Sabi niya. Tapos, at this point, it is the PIDEA that should deal with the particular allegation that are being raised and allow the leadership of the PIDEA to deal with this particular matter. Sabi. Tapos sumagot din yung Kaktak, yung inakusahan niya na hindi raw humuhuli ng mga drug lords. Kaktak has refuted Morales' allegation, saying that out of 53 foreigners arrested on drug charges in the first half of 2013, 26 of them are Chinese. Yan. Yun naman pala. Mukhang si Kuya mukhang disgruntled employee. Parang gano'n. Parang disgruntled employee. Ang gano'n siya. Si Kuya. Ito pa. I do not understand what gives a person who has never experienced being in a war the right to judge the bravery of others. Kakdak said in an apparent dig at Morales. Uy! Duwag daw pala si Morales eh. Sabi ni Kakdak. Duwag daw pala si Morales, sabi ni Kakdak. Ang sabi niya, hindi ka nga lumaban sa gera eh. Ako PMAer ako. Ako lumalaban sa gera. Tapos ikaw, uhusgahan mo ako kung sino matapang. Sabi ni Kaktak. Hindi ako lang sabi niya. Si Kaktak. Diba? Parli ka, alis. Sabi ni Kaktak. Ay. Dapat eh. Napagpakita ba ng ebidensya mo? Hindi. Ito pa, July 10. Pareho na ng balita yung kanina. Ito pa. Ito pinakamatindi. Ay, nawala. Ito natin. August 2013. PIDEA operatives and civilian cohorts to be charged with robbery. Ito yung kanina. Ayan, Jonathan A. Morales. Ayan. Kasama siya sa PIDEA Intelligence and Investigation Service. Yun. PIDEA Intelligence and Investigation Service. Diba? Ito yun. Ayan, Ayan. PIDEA Investigation Service. Intelligence and Investigation Service. So, nandun siya. Tapos sila yung gumagawa ng casing, sila yung gumagawa ng mga So, ang ginagawa nila, nagpa-file sila ng mga casing report, tapos ng mga pre-operation report, etc. Magre-request sila. Tapos, kapag inaprobahan yung casing report nila, pag inaprobahan, ang gagawin nila, yung parang ginawa nila kay Mark C. Aarestuhin nila. Tapos tatakotin. Tapos hihingi ng 50 million.
Tapos, pag hindi bumigay sa 50 million, 8 million na lang. Ganon. So, mukhang ganun yung modus. Ganun yung modus. DOJ ito, oh. DOJ. Hindi ko naman iniimbento to eh. Hindi ko iniimbento to, guys. Hindi ko to iniimbento. Pwede sana ko iniimbento ko to katulad ng mga sinasabi ni Marlo kay. Kaso hindi, ayan yun. Ngayon, siguro ganito. May advice ako sa inyo sa partido ni Marlo ka at kung sino man kumuha dito kay Jonathan Morales. Interviewin niyo siya ulit. Paliwanag niya to. Anong nangyari dito? Paliwanag dito. Na-dismiss ba yung kaso? Ano yung nangyari? We don't know. But apparently, nakabalik sila ng PIDEA. Hindi yung sinabi sa balita kanina ni Tunying. Ano nangyari dito? Robbery with violence, intimidation under Article 294 of the RPC. Conspiring and confederating with one another to extort 8 million from complainant Mark C. Tan. Records would show that complainant Mark C. Tan was arrested by respondent operatives of the PIDEA on July 18, 2012 at the NAIA Terminal 3 on the basis of a valid search warrant issued by the RTC for violation of Section 5 Dangerous Drugs Act. It is undisputed that he was later brought to the Investigation Intelligence Office of the PIDEA National Headquarters at Barangay Piñahan, Quezon City, where he was booked, subjected to medical examination at Camp Crame, and eventually committed to the Quezon City Jail on July 19, 2012 after the return of the warrant was made. During the PI or preliminary investigation of the case, complainant Mark C. and Judy Tan, through Joseph Tan, submitted as evidence the Banco de Oro slip in the amount of 8 million pesos to the account of witness Berna Katakutan in order to substantiate the truthfulness of their allegations against the respondents. So yun. So nagbayad pala talaga ng 8 million. Amen. Oh. Meron pala talaga. The savings passbook and ATM of witness Katakutan as well as the ATM transaction slips. Oh yan. All but confirmed the veracity of what witness Katakutan professed in her sworn statement implicating respondents Daes and De Isidro as cohorts in a dastardly act of extortion. Yun. Asan dito yung kay ano? Yun. Sila. With respect to respondent Jose Gutierrez, found no sufficient basis. So, absueldo siya. Walang basis dito kay Gutierrez. Si cover up naman, si respondent La Chica, the cover up. Major participants tung Gang Kwangko, Isidro Garcia Jr. Oh, paano na? May kaso eh. Paano? Hindi pa dyan natapos. 2015, di pa nadala si Kuya. May dalawang Chinese na napawalang sala dahil sa drug case. Napawalang sala sa drug case dahil absent ang witness. Sino ang witness? Papakita ko sa inyo. Kung sino. Ito. Records show that Go was arrested by PIDEA agent Gregorio Camwa III in a sting along Timog Avenue on February 2, 2012 for allegedly selling 3.6 million worth of shabu to agent Jonathan Morales. Wang was arrested as his name was in the deposit slips recovered from Go. His supposed account was allegedly the same account where Morales was told to deposit the money for the test buy. The judge struck Morales' testimony from the records because the agent skipped further hearings after initially taking the witness stand. Uy! Wait!
may inaresto kayo. Sting operation daw eh. Sting operation. So, buy-bust operation. Sa buy-bust operation na to, mga kutsero, ano nangyari? Yung pera, 3.8 million pesos, 3.6 million pesos na pera ay idideposito sa bangko ni Morales, tama ba? Suppose the deposit slips recovered from Go. Okay, si Go, may deposit slip. His supposed account was allegedly the same account where Morales was told to deposit the money from the test buy. Okay. So, dineposit ni Morales yung pera sa bank account ni Go. Tapos, initially, nagpunta sa hearing si Morales. Punta sa hearing. Tapos hindi na bumalik. Dahil hindi bumalik si Morales, dismiss ang kaso. Wala eh. Hindi na bumalik eh. Ano kaya nangyari? Ba't hindi na siya bumalik? Nilaglag niya yung kaso? Ba't niya nilaglag yung kaso? Initially, nagpunta na siya eh. Ibig sabihin, kumbinsido sila. Doon sa drug buy. Kumbinsido sila. Dineposit na nga sa bank account eh. Nag-witness pa nga siya nung first day. Nag-witness siya. Ano? Nag-witness siya nung first day. Tapos hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Ano kaya nangyari? Baka sinabi nung Chinese, sa inyo na yung pera, huwag na kayo mag-witness. We don't know. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Na-dismiss yung kaso eh. Hindi natin alam. Basta ang alam natin, naglaglag siya ng kaso. Hindi na alam natin. Ito pa. Ex-PDEA agent accuses Ochoa kakdak of protecting drug syndicates. So ano, may trend talaga siya na mahilig siya mag-akusa ng mga malalaking tao. Ng mga bilang mga drug pusher o miyembro ng sindikato. Hobby niya. Former na nga dito former, baka natanggal na. Former PDEA agent Jonathan Morales also mentioned the involvement of top-ranking officials but did not give more names. Sa PDEA, andun halos lahat ng datos ng mga personalities na involved. Senador, Cabinet Secretary, Governor, Mayor, Barangay, Police, NBI, PDEA, nandun. Si Ochoa daw, inimbita siya, okay, sa Malacanang to give a PowerPoint presentation on Chinese drug syndicates which were the target of PDEA's Coplan Stone Hunt. Morales showed GMA News the invitation letter sent by Ochoa's office. He said that he told Ochoa during the presentation that there were 3 groups comprising the Chinese drug syndicate, etc., etc. Okay. Morales said the transactions were hid behind the garment businesses and casinos. Okay. Tapos ayaw daw hulihin. Yun ang sabi. Pero wala naman daw pinakitang ebidensya. The former PDEA agent, meanwhile, did not provide evidence directly linking Ochoa and Kakdak to the drug syndicate. At so, chismoso talaga si Kuya. Chismoso pala si Kuya talaga. Dati na, Abi niyang gumawa ng chismis. So, ito po, sir. Familiar kayo dito? Abi. Sabi, nag-issue siya ng affidavit, ang nagsasalita dito si Kakdak. Sabi ni Kakdak, nag-issue siya ng affidavit na sinasabi niya siya ay inutusan na magtanim ng ebidensya at si Morales sa alleged Shabu Laboratory, etc. So ngayon, nung nag-hearing na yung Chinese na hinuli nila sa San Fernando, Pampanga, noong wala pa ako, sinabi niya, yung ebidensya itinanim lang samantalang nag-affidavit of arrest siya. Sinabi niya, binaybast niya yun. So, ibig sabihin,
Nung nasa korte, sinabi niya bypass. Pero sa kanyang judicial affidavit, sinabi niya pinagtanim daw siya ng ebidensya. Ano ba talaga? So medyo questionable talaga yung source nila. Questionable talaga. Bakit daw tinanggal? Uy, ito yung matindi Morales was dismissed from service in 2013 for grave misconduct, dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of service when he took back his testimony against Chinese drug personalities. Screenshot niyo na to. I-screenshot niyo na to. Ito lang. Kahit wala na ako. Ito lang parte na to. Ay, naka. Dismissed from service. Yung witness nila, dismissed from service. Bakit na-dismiss? Grave misconduct. Dishonesty. Nakakadiri kayo. Kayo dyan sa kabila, nakakadiri kayo. Ay, naka. Maniniwala ba tayo sa pinagsasabi nitong lalaki? Natanggal ka sa service dahil sinungaling eh. Natanggal sa servisyo dahil sinungaling. Oh my God! Natanggal sa serbisyo dahil sinungaling. Hindi ako makaget over, guys. Hindi ako makaget over. Ang haba-haba ng interview. Napahaba, 1 oras pa higit. Anak ka ng tipaklong. Yung ini-interview nyo, natanggal pala dahil sa kasinungalingan. Tapos, alam nyo mga kotsero, pag ito sinalsal ng mga vloggers ng kabila, i-share nyo na lang to. Itong balita na to. Kahit hindi na to live stream ko. Ito na lang. Itong balita na to. Ayan, ito to. I-screenshot nyo to. I-screenshot nyo yung pinakailalim. Yung pinakailalim kung paano siya na-dismiss. Ayan, dismissed from service. Ayan. I-screenshot nyo rin ito. PIDEA operatives and civilian cohorts to be charged with robbery. Kasama yung pangalan niya dyan, Jonathan A. Morales. Nandyan yan. Feeling ko, one of these days, magsasalita si Tunying. Ipapalitan niya ulit itong si Morales. Ito. Screenshot niyo na to. Itong parte na to ng balita ng TV Patrol. Ayan, ito. Ito yung isagot nyo sa kanila. Alangya. Anak kayo ng tipak. Kahit huwag nyo na i-share yung live stream ko. Ito na lang. Pero syempre, share nyo rin yung live stream. Share nyo rin para marami makaalam ng live stream natin dito. Ano ba kayo? Diba? Diyos ko. Sige, bibigay ko yung link. Ito yung link. Ito yung sa GMA. Wait. Ito yung sa GMA. Ito yung sa DOJ. Yan yung link. DOJ. Ito, nakita ko to, tinype ko lang. Jonathan, wala tong link kasi dinownload ko na yung video. Jonathan Morales extortion. Yun na i-type nyo. Jonathan Morales extortion 8 million. Yun, nilalabas. May bago pa pala. 2023. Dismissed the PIDEA agent Timbuk. Isang kontrobersyal na dismissed agent ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA
ang naaresto ng mga tauhan ng San Fernando City, Pampanga PNP at ipiniit sa Pasig Police Detention Center dahil sa mga kasong inihain ng PIDEA at ng mga government prosecutors laban sa mga big-time drug personalities. Nabatid na si Jonathan A. Morales, 58, ay inaresto sa visa ng warrant of arrest na inisyu laban sa kanya kaugnay ng mga kasong kriminal na kanyang kinakaharap gaya ng false testimony sa ilalim ng Article 118 ng Revised Penal Code at paglabag sa Section 91 at 92 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nahuli siya last year. Itong Lunes, March 6 ay pansamantalang nakalaya. Diyos ko naman! So he is out on bail! He is out on bail! Naka-bail lang siya! Diyos ko, ano na kayo na... Maharlika, imbetahan nyo uli yung Morales na yan, itanong nyo tong mga kaso na to. Diyos ko. Si Morales na sinasabing overstaying president ng Parkwood. Presidente ka pa ng homeowners. Tigas ng fest. Ay inaresto sa Pasig City Hall of Justice Complex noong March 2, 2023. Sa barangay San Nicolas, Pasig City ng grupo ng Pampanga PNP agents na nagsilbi ng warrant of arrest. Napag-alaman na ang presensya ni Morales sa Pasig City Hall of Justice ay resulta ng reklamong estafa. My goodness. So kaya siya nasa City Hall, kaya siya nasa Hall of Justice kasi mag-a-appear pa siya sa isang kaso. Estafa. Ano ka ng tipaklong naman? My goodness. Ito talaga ang witness nyo? Ito nyo kinuha yung testimonya na si Presidente nagpupulburon? Oh my God! Nakakadiri kayo talaga dyan. Promise, nakakadiri kayo. Obvious fake news to guys eh. At this point, maniniwala pa ba tayo sa sinasabi nitong lalaki? Maniniwala pa ba tayo sa sinasabi ng maharlo ka na yan? Kung gaano kapeke yung PIDEA documents, ganun din kapeke yung witness. May estafa pa ang buko. Reklamong estafa na inihain laban sa kanya ng isang lot owner sa Parkwood, Greens Executive Village at miyembro ng naturang Homeowners Association kung saan siya ay sinasabing overstaying na bilang Pangulo dahil ang kanyang termino ay natapos na noong pang-Hunyo 2022. So nag-eleksyon, hindi siya bumaba. Si Morales ay nahaharap sa oposisyon sa kanyang pagpipilit na manatili bilang pinuno ng asosasyon dahil sa sinasabing umanong excessive fees na sinisingil sa village sa homeowners at sa kanyang bigong proyekto na i-accommodate ang pagtatayo ng City Evacuation Center sa loob ng village. Si Morales na dating miyembro ng PIDEA Intelligence and Investigation Service ay na-dismiss dahil sa dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of service noong 2013. Share nyo to guys. Ang daming kaso ni Kuya. So, meron siyang kasong false testimony, meron siyang kasong estafa, at meron pa siyang kaso dito sa Greenwoods, sa Parkwood Greens. Gagawin pa ba natin yung part 2 nito? Parang ayoko na siyang pakinggan kasi consider the source, guys. Consider the source. Dismissed sa PIDEA. Tinanggal sa PIDEA. Bakit? Dishonesty. Grave misconduct. Doon pa lang. May kasong estafa. May kasong false testimony. Right now is out on bail according to the news report. Di natin alam kung tapos na yung kaso or not.
We don't know. Pero last year lang to, 2023. So most probably, hindi pa tapos yan. Alam niyo mga kotsero, ako talaga naniniwala na dito sa sinabi niya. Tigo, papakita ako sa inyo. Ako, kumbinsido na ako na totoo to. Itong balita ni Krappler na to. Kahit si Krappler nagbalita. I'm sorry. I have no other wala akong ibang wala akong ibang ma-deduce wala akong ibang malaman Dahil, ano sinabi niya? We planted evidence, we arrested persons, but we released them. Ito pa, we planted intrigue so that we would know from where they came from. So tanim intriga. Tanim intriga talaga. Sabi nitong Marco Polo, paano nasama pala si BBM sa narco list? Connected din ba yan kay Morales? Oo, siya daw yung gumawa ng pre-operation report, di ba? Siya daw gumawa ng lahat ng yun O di sa kanya. Lahat ng dokumentong pinakita ni Maharlika, si Morales daw ang sumulat. Now, iniisip ko mga kotsero, mukhang matindi pangangailangan ni Morales. Bakit? Ang daming kaso Ang daming kaso. Ang dumi nyo maglaro dyan sa kabilang parlor. Ang dumi. Napakadumi. Nakakadiri. Alam nyo kasi mga kotsero, instead na ina-atake na lang yung mga issue, atakihin yung issue. Atakihin nyo yung issue. Huwag na kayong gumawa ng mga ganitong kabalbalang kalokohan nyo. Kasi kayo yung napapahiya rin Anyway, now at least we know the truth. Alam na natin yung katotohanan sa likod ng kwento nito ng witness ni Maharlika. Yung team leader daw ng PIDEA na na-dismiss noong 2013. Dismissed noong 2013. Sinabi ba sa live stream niya yun? Malamang hindi. Bakit na-dismiss? Grave misconduct, conduct prejudicial to the service, and dishonesty. Dishonesty. So, sinungaling talaga. Nahuli siya ngayon. Last year pala, nahuli siya last year. Saan? Sa Hall of Justice ng Pasig City. Bakit? Kasi may kaso siya dun. Estafa. Habang nililitis yung estafa, nandoon siya, hinuli na siya ng PNP ng Pampanga. Bakit? May hiwalay pa siyang kaso. False testimony. Nakakadiri kayo talaga. Alam nyo, itong mga taong to, hindi ko alam na ganito pala ugali itong mga mukong na to Kung alam ko lang, hindi ko pinagsasamahan to nung kampanya Kung alam ko lang, hindi ko talaga sinamahan tong mga to nung kampanya. Promise. Oh my goodness. Gali nyo. Tapos ngayon, ibibida nyo sa amin? Gagamitin yung ebidensya, yung testimonya niya para patunayan na nagdadrag si PBBM. Kaya pala hindi kayo makapunta sa sa Kongreso, hindi kayo makapag-file ng impeachment. Kasi mababalikan kayo dito. Ano kayo ng tipa? Sabi ni Hercules Kaasi, basahin nyo na lang. Birds of the same feather. Diyos ko, no. So, hindi totoo. Malamang sa malamang. Imbento yung Marcos Polvoronyo. Alam nyo, nakikita ko ng kasunod nito? Video. AI video. Yun na nakikita ko dyan. AI video. Nung Polvoron. Wala na silang choice. Last na yun.
Nakakadiri kayo dyan sa kabila. Nagmamalinis kayo, hindi pala kayo malinis. Baka madagdagan pa kaso nito Morales na to. Cyber libel. Dinamay nila si Maricel Soriano dito, nananahimik yung babae. Nananahimik siya, dinamay-damay niyo sa kalokohan niyo. Try ko nga try kong kukontakin ko si Pidea. Try ko makakuha ng interview sa Pidea. Para malaman ko ng totoong kwento na itong tandang ko. Diyos ko. Nangutong ng 8 million. May kasong natanggal sa serbisyo dahil sa grave misconduct, dishonesty, and conduct prejudicial to the service.